Sino po sa inyo dito ang pumunta rito na meron pong worries? May mga alalahanin. Sino po sa inyo dito ang nagwo-worry sa nakaraan? Sino po sa inyo nagwo-worry sa present? At sino naman po ang nagwo-worry sa future? So, ang tao nga po ay napakaraming worries. Meron daw nag-uusap na dalawang ibon. Ang sabi daw ng dalawang ibon, nagtataka ako sa mga taong ito, bakit lagi na lang silang nag-aalala sa buhay? Siguro, sabi naman ng isang ibon, siguro dahil wala silang kagaya ng ama natin na nasa langit na nag-aalaga sa atin. Yun daw ang sagot ng isang ibon. So, ang sabi po nung verse, di ba, na kung ang Diyos nga, iniingatan niya, pinifeed niya ang mga ibon, tayo pa kaya. Diba? So, pag-uusapan po natin ngayon yung mga worry po natin, yung mga worries. Meron po isang kasabihan, ang sabi niya, worry is like a rocking chair. It gives you something to do, but it gets you nowhere. Ganun po ang ginagawa ng worry sa ating pong mga buhay. So, nagpapatuloy po tayo sa ating series sa Book of Matthew. We go chapter by chapter, verse by verse. At kanina po ay nabasa na po natin, verse by verse, yung atin pong main text found in Matthew chapter 6, 25 to 34. At kung meron po kayong Bible, napakaganda na every time po na nababasa natin ay ginuguhitan natin to remind us of the messages ng Panginoon sa bawat isa. So, ang sabi po dun sa Matthew chapter 6 verse 25, ang sabi niya, for this reason, sabi niya po sa NASB translation, kasi po sa ibang translation, ang verse po doon ay therefore. Sa iba naman, wherefore. So, sa NASB, ang ginamit ay for this reason. Kapag po nakakakita tayo, sa Bible interpretation po, kapag nakakakita tayo ng salitang therefore, or for this reason, ano pong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, yung word na yon, it takes us back to a previous statement. No? Kaya kapag sinabing, therefore, meron pinag-uusapan in the past. No? Kaya sa Tagalog, sabi niya, kaya nga, no? Ibig sabihin, ano yung kaya nga? What is therefore? And what is the word or the words that take us back, no? So, ang sinasabi po ay yung patungkol sa verse 19. Ito po yung pinapatungkulan ng salitang for this reason. Ano yon? Do not store up for yourselves treasures on earth. At napag-usapan po natin nung nakaraang linggo na hindi po ibig sabihin na hindi na tayo dapat magplano, na hindi na tayo dapat mag-impok, okay, na hindi natin dapat i-enjoy yung life natin, or hindi tayo dapat magkaroon ng ari-arian sa buhay na ito. Hindi po yun ang sinasabi ng Panginoon. Subalit, karamihan, or yun na nga po, ang main na worry po ng tao. So, bumalik po tayo doon sa verse 19 na do not store up for yourselves or do not lay up treasures on earth. Ito kasi ang tanong. Why do we lay up or why do we treasure or why do we store up treasures on earth? Bakit nga ba? Yung iba po kasi, kasama ng paglilay ng treasures po nila, may kasama pong worry para po sa hinaharap. Di po ba? Bakit po nagsisik ang mga tao na mag-hoard? The word is hoarding. Yung sobra-sobra. Yung sobra-sobra na kulang pa. Pero napakarami na. So why do people seek to lay up treasures on earth? Number one is because they are fearful or worried about the future. Paano na pag hindi na ako malakas? And that's normal na mag-isip tayo sa future. But worry and concern are two different things. Hindi po magkapareho yun. No? Of course, yung concern may magagawa tayo doon. Pero yung worry, wala kang magagawa doon. Okay? So, nag-worry tayo na sa ngayon malakas ka. Paano na lang pag tumanda ako?
May mag-aalaga kaya sa akin? Meron kayang sa mga natulungan ko kaya? Meron bang mag-iisip sa akin? Wala akong anak, kailangan ko bang mag-adapt para may mag-alaga sa akin? Di ba? At kung dapat ba akong tumulong sa kapwa ngayon, panahon na ngayon? Dahil kung tulong ako ng tulong, baka naman wala nang matira sa akin. Di ba? Ang dami pong worry ng tao. They are fearful and worried about the future. Pangalawa, yun nga sinabi ko kanina, when we are no longer able to work because of old age or because nagkasakit ka. Paano kaya kung magkakasakit ako? Yung kapatid ko namatay na ang aga. Ako pa kaya ng edad ko mas higit na mas matanda. No, yun yung mga ganon. Pero yun nga po ang pagpanaw po sa mundong ito, hindi po nakukuha sa edad. Yung iba kapapanganak, yung iba teenager, yung iba hindi pa naabot ang senior, yung iba naman na-enjoy pa hanggang 100 years, no? At bahagi po ng plano ng Diyos ay ang ma-enjoy natin ang life natin at maging makabuluhan yung pag-stay natin dito sa lupa habang tayo ay nabubuhay. May mga tao na napakaikli lang ang kanilang buhay dito sa lupa pero they made most of it. Natupad nila yung kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pangatlo, they do not believe that the Lord is saying that we should not seek to provide for our retirement years. Yun naman po, yung pangatlo. Okay? Ang context po nung salitang thought ay yung hindi tayo dapat mag-worry sa future na naaapektuhan po yung ating buong pagkatao at yung tawag nun ay anxiety. Yung worry, kapag naging lifestyle mo yung worry, yun po yung nagiging anxiety na tinatawag. Kaya sabi ng Panginoon, do not be anxious. Huwag mong gawing lifestyle ang pagiging anxious. Na every time na may masalubong ka, sasabihin mo, alam mo, dami-dami kong problema. Pag nasalubong mo na rin isang, alam mo, dami-dami kong problema. Okay? From afar, makikita talaga na marami kang problema. Okay? So, wag po nating gawing lifestyle yun. Ang sabi ng Panginoon, do not worry. Punta po tayo sa susunod, sabi niya, for this reason I say to you, do not be worried about your life. Makikita natin yun sa verse 25. Yung Greek word po ng thought doon, ang root word po niya ay anxious. And Jesus is saying, don't be worried or don't be anxious. Ano nga po ba ang pinag-worryhan or pinag-aalala masyado po ng tao? Kagaya ng nabanggit ko kanina, some worry about the past. May nasabi ka, hala, baka mamaya na-offend siya. Hala, yung nasabi ko baka mali. No? Wala ka nang magawa doon, tapos na yun. And do not worry about the past. Nagkamali ka sa trabaho, tapos na yun. Do not worry about the past. Pangalawa, many worry about the present. Ano kayong gagawin ko? Saan kaya ako pupunta? Okay? Where shall I go? Okay? Do not worry about the present. Dahil ang present po ay kumikilos at yung present ngayon, mamaya ay past na. And ang pinakamaraming worry actually ay future. Which is normal po sa mga tao. So yesterday is past. Today is almost over. Nandito pa tayo. We are still here. No? And we have made this far. Ibig sabihin, may plano pa ang Diyos sa buhay natin. At alam natin that God holds the future. Meron tayong Diyos na may hawak ng ating hinaharap. I worry about my dinner tonight. Kung wala akong dinner, bahala na, pupunta ako sa isang kapatid. At palagay ko naman yung kapatid na yon, bibigyan niya ako ng dinner.
Ang problema, kung mag-worry ako kung anong kakainin ko sa Wednesday na dinner. So, sabi ng Diyos, huwag ka mag-alala dun sa dinner. Para sa Wednesday, merong sasagot mo. Amen. Malay mo, re-restaurante ka pa niya sa Miyerkules, di ba? Okay. So, this is the kind of worry that Jesus is going to address dun po sa mga passages na nabanggit. Yung sinasabi dito, as to what you will eat or drink. Ito po yung sinasabi. Do not be worried about your life as to what you will eat or what you will drink. So there are two things that are very important or necessary to sustain life. Ano yon? Food and water. Kaya nga, ang binanggit dito, huwag kang mag-alala sa kakainin mo or iinumin mo. Bakit? Kasi yun ang pinakamahalagang bagay para magkaroon tayo ng buhay. Di ba sa fasting, yung hindi ka iinom or yung hindi ka kakain. Okay? So, itong mga bagay na ito ay basic para po sa survival po natin. Yung wala kang damit, pero kumakain ka, umiinom ka, pwede pa yun eh. Pero yung dalawang importanteng bagay, yung tubig at yung pagkain, talagang kailangan na kailangan mo yun. So, yun po yung reason bakit nagiging main worry po ng tao yun. Yung ano kaya ang iluluto mamaya? Lalo na pag marami kang anak, ano kaya ang kakainin mamaya? Sa panahon ngayon, na lahat na lang binibili, pati tubig binibili. Kung ayaw mong bumili, hindi ka pa rin dapat mag-worry. May fontana kahit saan dito sa Roma at malinis sila. We are blessed na sa Rome tayo. Alam niyo kung bakit? Ang fontana dito malilinis. Di ba? Kaya kahit ng mga turista, basta't meron lang silang basyong bote, bibili lang sila yung isang bottle, pagkatas nun maghahanap na rin sila ng fontana. Imagine, we are so blessed na meron po tayong tubig na pwede na hindi po tayo mag-worry. At napansin ko naman po, meron tayong mga damit lahat. Sino po sa inyo dito walang damit? Every time na pupunta tayo sa ibang lugar o pupunta tayo sa church, bubuksan natin yung ating closet, sasabihin mo, ay naku, wala ako maisuot. Pero nakakahiya talaga sa Panginoon kasi ang dami nga natin pwede isuot. And yet, ang sinasabi natin, wala tayong maisuot. Actually, you are referring to fashion. You are not referring to clothes, you are referring to fashion. Iniisip mo yung damit na naka-in, yung damit na parang ikaw si supermodel kapag sinuot. Hindi yun. No? Ang dapat yung talagang basic na needs po natin. So, kagaya po sa Pilipinas, hindi naman po pwedeng pagdoblehin ang isusuot dahil sobrang init. Di ba? One shirt at a time. One dress at a time. No? Ganun po ang ginagawa po ng Panginoon. And sabi nga, don't worry about your body, what you shall put on. Yun. Yun ang sinabi ko po kanina. We should not have our treasure in our wardrobe closet. Na lahat na lang na sweldo mo, binili mo ng damit mo. Remember yung pinag-aralan po natin last time na mag-expire ang mga damit. Di po ba may expiration mga damit? Kahit sapatos may expiration. Suot nyo pag meron kayong bagong sapatos. Suot nyo kapag meron kayong bagong damit. Bakit? Nag-expire yun. Baka naglalakad ka na, naiiwan na yung swelas. Kasi itinago mo, hindi mo in-enjoy. Di ba? So, alam po ng Panginoon yan. And life is more than food and the body more than clothes. Food is not the most important thing in our lives. Ano pong pinakamahalaga? Yung ating pong spiritual life. Di ba? Man does not live by bread alone, sabi niya. So a right relationship with God is more important than food. Bakit? Kapag namatay ka sa gutom, dito sa lupa, if you have a relationship with the Lord, right relationship with God, di pag namatay ka, di patay ka. Pag patay ka naman, pagbukas naman ng mata mo nasa langit. And what is more important, the temporal or the
Eternal. Siyempre yung eternal. Kaya hayaan mong mamatay ka na lang sa gutom. Kaya sama hindi ka maging righteous sa harapan ng Panginoon. But I believe that as long as you live, if your heart is right before the Lord, He will not leave you, nor forsake you. Kagaya po ng isang ama na hindi niya po pinapabayaan ang kanyang mga anak. So, yun pong tao, masyado pong restricted yung pananaw niya sa buhay kung nakatingin lang siya sa food and fashion. No? So ngayon, punta po tayo sa pangalawa. What is the cure for this worry about food? Ano ngayon ang gamot doon sa worry, doon po sa pagkain? Sa verse 26. Una, look at the birds. Mag-bird watching tayo. First of all, by looking at the birds. Look at the birds of the air. They do not plant gardens. Di sila nag-garden. They do not cultivate the fields. They do not harvest crops. They do not store food in their barns. And yet, your Heavenly Father feeds them. Hindi iniisip ng mga ibon, baka ma-short ng supply ng mga worms. Wala na ako bukas. Wala silang sinasabing gano'n, di ba? Na baka magkaroon ng worm shortage. Or walang magpapakain sa akin, no? But, ang mga ibon, hindi lang po sila nakabukas ang kanilang mga bibig para maghintay ng mag-feed sa kanila. Ginagawa lang po yun ng mother dun sa kanilang, sa baby na bago pong hatch. Okay? Ano pong mapapansin nyo sa mga ibon? Hindi sila nag-worry, tama. Pero alam nila na laging merong source. Pero anong ginagawa nila? Nag-work sila sa paanong paraan. Eh di ba naghahanap sila? Di ba lumilipad sila? Naghahanap sila kung saan? Kung saan mayroong breadcrumbs, di ba? So, hindi lang basta sila naghihintay. Pero ang pinakamaganda sa kanila ay they do not worry. Wala po sa mga birds ang gising hanggang 2 o'clock na madaling araw para mag-work. Di po ba? Ang bird, ang ginagawa ng bird, pagkakain, paggising sa umaga, maghahanap, lilipad-lipad, maghahanap ulit ng pagkain, pag nagugutom, lilipad-lipad ulit, kakanta, maghahanap ulit ng pagkain, pag gabi na, matutulog. No? Hindi po kagaya ng tao na hanggang alas 3 na madaling araw, hanggang alas 4 nag-worry kung ano ang gagawin, na para bang yung pag-worry ay merong magagawang solusyon dun sa kanyang pag-worry. So if He feeds the birds which are not His children, how much more will He feed His child? Yan po ang Diyos sa atin. You are much better than they. We are much better than the birds. They only have a creator, creation relationship. Pero we have a father, a son, or daughter relationship. Ang relasyon lang po ng Diyos dun sa mga ibon, creation. Pero tayo, adoption. Diba? Meron tayong relationship with our Father and therefore hindi niya po tayo pababayaan. Pangalawa, think things through. Mag-isip po tayo. Ano kaya ang magagawa ng worry sa akin? What good does worry do? Makakapagdagdag ba ng ating buhay? Makakapagdagdag ba ng ating height? Siguro kung nakakadagdag ng height ang worry, higante na tayo. Di ba? Or kung siguro nakakapagdagdag ng buhay, yung worry, siguro ilang years na ang buhay po natin. Baka matanda pa po tayo kay Methuselah. No? Kaya nga sabi ng Bible, no?
Are you not worth much more than they? And who of you, by being worried, can add a single hour to his life? Okay? And then Jesus said, why are you worried about your clothes? Anong cure? Consider the lilies of the valley or the field, how they grow. Tignan nyo naman, tignan nyo to una, ang minensyon ng Diyos, animal life, the birds. And then bumaba siya. Plant life naman. Sabi niya, sige, ayaw mong tignan yung ibon, tumingin ka na lang sa mga halaman. No? Tumingin ka na lang sa mga bulaklak sa parang. They do not toil, they do not spin. Hindi sila humahabi ng kanila pong isusuot. Alam niyo, nung unang panahon, wala pa kasi kagaya ngayon eh. Mag-order ka lang, di ba? Mag-order ka lang, darating yung damit, or pupunta ka sa mall, andyan agad, may ready-made na damit. Noon po hindi, project po talaga ang mga damit. Ang ginagawa, ikaw nang maghahanap sa material, ikaw pang gagawa doon sa material. Kaya ang mga babae noon, they produce the material, they spin and they sew. Sila na po ang gagawa ng kanilang mga isusuot. So napakahirap ng buhay, hindi kagaya ngayon. Ngayon, binibigay na nga lang ang damit, pinupulot na lang ang damit. No? Ino-order ang damit. Isang click ng telepono mo, darating na yung damit. Di ba? So why are you worried about your clothes? Look at the lilies of the field. They do not toil, they do not spin, and hindi rin sila marunong manahi. Yung mga halaman ba marunong manahi? Hindi. Pero, ang sabi ng Bible, kahit si Solomon, hindi niya nagawa na makasuot ng kasing ganda ng mga damit. Bakit po binanggit si Solomon? Because Solomon po, alam natin, na siya po ang nabuhay na hari na pinaka-mayaman. Ang tao, kapag pinaka-mayaman, lahat ng uring damit pwede kang magkaroon. Di po ba nabanggit ko, during the time of Jesus and even the time of Solomon, noon po, ay ang tao, maayos-ayos ng buhay mo kung meron kang 2 sets of clothing. Pero ang mga hari, kagaya po ni Solomon, napakarami po nilang sets of clothing. Pero hindi sila nakapagdamit na kagaya po, hindi siya nakapagdamit na kagaya po ng mga bulaklak. Nakaka-amaze. Nung pong nag-trip nga kami, nagyeyelo na ang paligid. Pero makita mo pa rin yung napakagandang mga bulaklak na nasa tabi. No? Kaya kung minsan, pagbubuksan lang po natin yung mga mata natin, pag namamasyal lang po tayo sa daan, yung walang worry sa mga isip natin, and you just enjoy God's creation, mangungusap po ang Diyos sa atin. Na, oo nga ito. Ang ganda. No? Ang ganda. Na the Lord is taking care of this. Na mga damo-damo lang, tas namumulaklak sila, ang gaganda nila. Pero maya-maya, itinatapon na nga ito sa apoy. Ibig sabihin, ganun lang ang buhay nila, ganun lang ang span ng life nila, at ganun lang rin yung halaga ng buhay nila. And yet, the Lord clothes them. Ang Diyos ay concerned para po sa kanila. Kaya, isang bagay na makikita po natin that we should not worry about our clothes. Kaya nga sabi niya, you of little faith. No? Laging sinasabi ng Panginoon na life is more than food and the body more than clothes. Meron akong nabasa ang sabi niya na nakakita daw siya ng tao na napakaganda ng sapatos. Diba? Gusto niya yung sapatos, nalulungkot siya. Kasi luma ang sapatos niya. Pero nung nakakita siya ngayon ng isang tao na walang paa, naging thankful siya na meron siyang lumang sapatos. Yun pong tinutukoy ng Lord. Mas mahalaga yung body parts mo.
Kesa kung ano yung worry mo, dun sa kung ano ang gagamitin mo. Okay. So, nakita rin po natin dito sa mga susunod na verse, ang sabi po dito, you of little faith, kagaya po kasi tayo ng mga Gentile. Doon po sa verse 32, for the Gentiles eagerly seek all these things. Alam niyo po ba pag sinabing Gentile, nung time ng Panginoon, pag sinabi pong Gentile, referring to the Greek, lahat po ng mga bansa na nakapaligid, lahat po ng mga bansa na hindi Jew, or hindi po mananampalataya, yun ang ibig sabihin po ng Gentile. So ang mga Gentile po, wala na po silang inisip, kundi ang mga material na bagay. Hindi po ba ayaw ng Panginoon na puro na lang material na bagay ang iniisip po natin? Kayo po, anong iniisip ninyo? Material na bagay? Lagi? Na dapat? Pag nagsweldo ako, anong unang papasok sa isip niyo pag nagsweldo kayo? Bibili ng ganito, bibili ng gadget, magbabayad ng utang. Tama lang po yun. Okay. Pero ang ibig ko pong sabihin ay, ano agad ang iniisip ninyo? Every time na makukunin ko ang sahod, bibili, mag-hoard ng mga bagay-bagay. Okay? So, yung pong mga uso ngayon sa fashion, ano pong mangyayari kinabukasan? No? After a week, lilipas na, meron na naman ulit siyang bago. Ang cellphone, ganun din. Meron kang latest ngayon, pag nabili mo na, hindi na siya latest. Magpapalit na naman, and you worry again, na hindi na naman nakauso yung iyong cellphone, at kinakailangan na mabili ko na naman itong bago na gadget na ito. We worry about things. At ang nakakalungkot po, may marami rin pa rin pong mga Kristiyano na nakafocus yung kanila pong mga puso sa mga bagay na ganito. And ang mga Gentiles lang po ang nagwo-worry sa mga bagay na to. Ano yun? Yung food, yung clothing, no? Yung kung ano ang maiinom. Kaya nga po ang sabi niya kahit na si Solomon, hindi nga with all his glory, ay hindi po siya nakapagsuot ng mga bagay na ito. So, tignan po ninyo yung ginawa ng Panginoon, ha? Yung animal, yung bird, meron siyang body, meron din siyang consciousness. Pero finifeed po siya ng Diyos. Yung plant, meron siyang body, pero wala siyang consciousness. Hindi siya nag-iisip, yung plant, and yet dinadamitan siya ng Panginoon. No? So, sinasabi ng Panginoon na ikaw pa kaya. Bakit? Ikaw ang pinakamataas sa creation. Alam niyo po ba yun na hindi po tayo animal, ha? Sabi po kasi sa science, tayo daw kung pinakamataas sa animal kingdom. O kayo na lang yun, hindi ako kasama doon. Tayo ang pinakamataas sa mga creation. Ibig sabihin, nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis at ayon sa kanyang larawan. And therefore, kung nilalang tayo ng Diyos in His own image, pinakamataas po tayo. Hindi po natin pwedeng ikumpara yung ating mga sarili sa mga hayop. At kung paano may nag-aalaga po sa mga hayop na ito, ay ganun din po tayo aalagaan ng Panginoon. Kung ayaw mo nga tumingin sa hayop, pumunta ka nga sa mga halaman. At kung paano inaalagaan ng Diyos ang mga halaman, ganun din po niya tayo inaalagaan. So yun po yung solution po sa atin na tumingin po tayo kanino, doon po sa source, hindi po sa resources. We look at the giver and not the gifts. Nakatingin po kasi tayo dun sa mga resources, hindi tayo tumitingin sa source. Nakatingin po tayo sa gifts, hindi tayo nakatingin sa giver. Diba? Nakatuon ang ating mga mata sa creation at hindi nakatuon yung ating paningin sa creator. Dapat po magkaroon po tayo ng kakaibang pananaw bilang isang Kristiyano. Ano po yung pananaw na yun? Matthew 6:33.
Alam na alam nyo to, memorize po ninyo ito, kinakanta po ninyo ito. And yet, maraming beses sa buhay po natin na hindi natin ina-apply ito. Ano pong sabi ng Bible sa Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Meron siyang salitang but. Kaya nga, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. So Jesus is urging us to seek first the things of the kingdom. Kung Christian na kasi tayo, alam natin kung anong kingdom, referring to the presence of God in our lives, referring to the salvation that God has freely given us. Pero ang sinasabi po ng Panginoon, hanapin po natin ang lahat ng bagay patungkol sa kaharian at sa paghahari po ng Diyos. The things of the kingdom. What are the things of the kingdom? Yung pong righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. It is not a matter of food and drink. No? Ano po yung seeking His kingdom? Ito po yung uunahin po natin siya. At ang kanya pong kaharian. Even in our work, kapag nagtatrabaho po ba tayo, ang nasa isip po natin, I am doing this for God and His kingdom. Nag-glorify ba ang Diyos sa buhay ko? Habang nagtatrabaho ako o yung amo ko, lagi akong binabantayan kasi lagi siyang nagdududa na hindi ka nagtatrabaho, kundi nag-cellphone ka ng cellphone, or kung nandadaya ka sa trabaho mo, or kung nagnanakaw ka sa trabaho mo. Hindi nag-glorify po ang Diyos sa buhay po natin. We have to seek first His kingdom. Kapag po ba tayo ay tinaasan ng sahod, prinomote ng Diyos, ano pong pumapasok agad po sa atin? Do we seek first His kingdom? Yes, we should give the glory to the Lord. Kapag po ba dinagdagan ang sahod natin, binigyan tayo ng tip sa trabaho natin, ano ang agad pumapasok sa isip po natin? Meron na akong pang-merienda. Di ba? O pumapasok sa isip mo na, praise the Lord. Meron binigay ang Lord sa akin para madagdagan yung aking tithe and offering. Pumapasok ba sa isip mo yun? O sinasabi niyong akin to? Yes! Akin lang to. Meron akong pambili ng gusto. Dapat po hanapin po natin ang kaharian ng Diyos. Kapag conflict po ang work nyo, doon po sa pananambahan, ano pong pumapasok agad sa isip po ninyo? Okay lang, hindi ako makapag-church. No? Kagaya po ng sinabi ko, meron pong dalawang bagay sa concern and worry. Yun pong concern, yung mga bagay na pwede po natin remedyohan or pwede po natin bigyan ng solusyon. Ano po yun? Sikapin po natin kung minsan, paminsan-minsan, dahil may mga trabaho po talaga na napaka-imposible, no? Sa Diyos walang imposible, pero merong mga times like kung badante ka, napakahirap kasi yun ang work mo eh. Kaya ka nga hinire kasi mag-aalaga ka ng may sakit, babantayan mo 24 hours. Yun po ang trabaho. Pero wala ngang imposible sa Panginoon. Although sinasabi natin imposible, napaka-imposible. Pero gumawa tayo ng ating first step, kagaya po ng mga ibon. Bakit hindi mo sabihin kung minsan, boss, baka naman pwedeng ipalit ito sa ganito. Ang himala, makikita mo pag sinabi ng boss na, okay, no sweat. No? Merong isang kapatid lumapit sa akin, ang sabi niya, bago daw niya in-approach yung kanyang magiging employer, ang sabi daw niya, naku, baka mamaya, dahil ang trabaho ko ay ganito, baka hindi niya ako payagan na free ako every Sunday. Pero trinay niya. Nung trinay niya, at sinabi ng boss na, okay, nagulat pa daw siya dun sa sagot nung amo niya. Imagine mo? Kasi nag-try siya because that person wants to seek first God's kingdom and His righteousness. Pag hindi naman pwede, kung minsan,
almeno mabigyan ka ng twice, mabigyan ka ng thrice, praise God, mabigyan ka ng once a month na pwede kang mag-worship sa Panginoon. Or kapag binigyan ka ng break ng Sunday, ano pumapasok sa isip mo? Yay, makakatulog na rin ako ng mahaba. Dahil palagi na lang ako nag-worry. O ang iniisip mo, yes, makakapunta ako ng church. And after that, pwede akong mag-rest. That is seeking God's kingdom. And all these things, ano po yung these things na binabanggit? Lahat ng mga bagay na pinag-aalala mo sa buhay. Ano yon? Food, drink, clothing, shall be added unto you. Ano ibig sabihin ng added? Idadagdag. Saan? Pagka hinanap mo ang kaharian ng Diyos, idadagdag sa iyo ng Diyos ang lahat ng mga bagay na pinag-aalala ng mga Gentiles. Because only Gentiles worry about food, drink, and clothing. Yun po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. So, tayo po, yung pinakamataas na uri sa nilalang po ng Panginoon, far above vegetation, far above the animals, and we were created in the likeness of God. And if God will clothe the grass, which is soon to perish, He will not much more see that you are clothed. Kaya kung ano man po yung pinag-aalala po natin sa mga buhay po natin ngayon, alalahanin po natin na hawak po ng Diyos ang ating mga buhay at hanapin po natin ang kanyang kaharian. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po na meron kang isang Diyos na buhay, isang Diyos na makapangyarihan that we can always rely on, we can always call on. Thank you, Father, for your goodness. Thank you, Lord, for how you provided for our needs, how you sustained us. And sa mga oras na ito, Lord, nakita po namin na hindi po kami nagkulang. Lahat po ng ginawa po namin, Panginoon, lahat po ng mga naging alalahanin po namin sa nakalipas, nakita po namin na ito po ay inyo pong sinolusyonan, inyo pong pre-provide ang amin pong mga pangangailangan. Turuan niyo po kami na mabuhay, na meron pong pagtitiwala sa inyo at sa inyo pong provision para po sa aming mga buhay. Thank you, Lord, for blessing this congregation, and thank you, Lord, na ang bawat isa po sa amin ay tuturuan nyo na hanapin ang inyo pong kaharian upang sa ganon, Lord, ay lahat ng bagay na ang amin pong pinag-aalala ay idadagdag nyo po para po sa amin. Marami pong salamat, at kung meron man po sa aming kalagitnaan sa oras na ito na nag-aalala sa future, nag-aalala sa past, nag-aalala sa present, Father, kayo po ang magpakilala ng inyong pong sarili sa Kanya at paalalahanan niyo po siya ng inyong pong kabutihan, ang inyong katapatan, at patotohanan niyo po ang inyong pong mga salita sa inyong pong mga tapat na anak na kayo po ang Diyos na hindi nag-iiwan at hindi nagpapabaya sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Maraming pong salamat sa oras na ito at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For our hymn of commitment,